Iniimbestigahan ang pagkamatay ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University. Nalunod po sila sa dagat kung saan nag-team building ang Ateneo Blue Eagles. Labis naman ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng isang nasawing atleta. Para po sa detalye, nasa linya ng telepono si Mon Gualvez. Mon, ano ba ang sinabi ng mga kaanak ng nasawing player? Alam mo, Ruth, walang tigil sa pag-iyak itong nanay ng nasawing 18-year-old basketball player na si Rene Clerc Paterbonia nang makausap namin pagdating dito sa Maynila galing Agusan del Sur. Hindi raw niya kasi akalain na malang military training ang nabanggit sa kanyang pagsasanay ng kanilang basketball team sa Dipoculaw Aurora ngayong linggo. Git pa nga nito, kung alam lang daw niya na ganun kahirap pala, hindi na sana niya pinayagan ng anak na sumama. Pinagtataka rin ng nanay ng biktima yung mga impormasyon sa social media tungkol sa klase ng training sa dagat. Tanong pa nga niya, paano nangyari yun? Lalo't basketball naman daw ang sports ng anak at hindi swimming. Isa lang din, sa ikinaskasama ng loob ng nanay ni Rene Clerc yung kakulangan daw ng agarang impormasyon at update sa kanila. Bagamat may tumawag naman daw sa kanila kagabi para sabihin nga na pumanaw na ang kanyang anak pero wala na raw sumunod na mga updates patungkol kung ano na bang nangyari, ano na bang itsura ng kanyang anak, nakuha na ba sa dagat at kung ito ba ay babiyahe na papunta nga sa Maynila galing sa Aurora. Sa ngayon, hindi pa alam ng mga kaanak, ng mga naulinang kaanak ang sunod nilang hakbang pero gusto nila na manawagan ng hustisya at mapanagot kung nagkaroon ng pagkukulang sa nangyaring training dito nga sa basketball team. Nauna namang sinabi meron tayong ipa-play lamang na panayam sa nanay ng biktima. Pakinggan natin. Tumawag na po, sabi niya, ma'am, aksidente po si Rene. Nalunod po. Yun, malaking talagang tanong ko, ba't napunta doon sa lagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Sabi naman ng Aurora PNP Ruth, no, sa salaysay daw ng mga nakausap nila ang mga kasamahan ng biktima, meron silang activity na kung saan lumalakad yung mga players sa dagat na nasa hanggang hita yung lalim na tubig. Pero nagkaroon nga ng biglaang aksidente o nagkaroon ng current papunta sa malalim na lugar ng dagat kung saan tinangay na nga itong dalawang biktima na parehong basketball players ng isang basketball team. May mga lifeguard naman daw yung resort at hindi rin itong unang beses na nagkaroon ng activity sa lugar. Narespondihan naman daw agad itong mga biktima pero pinasamaang palad nasawi nga matapos malunod dito sa nangyaring aksidente. Ruth? Mon, linawin lang natin yan, ano bang training o team building na yan ay bahagi talaga ng programa ng Ateneo Basketball Team? Yun nga ang ipinagtataka ng mga kaanak ng biktima dahil akala nila training is part of basketball training lang sana. Pero ito nga yung sinapit, no? We are trying to get also the side of Ateneo de Manila University tungkol dito para nga malaman ang kumbaga, itong class activity part ng kanilang training as a team. At ito na rin yung ginagawa. Naglabas na nga rin ng Philippine Sports Commission na sila ay nakatakda rin mag-imbestiga separately dito sa naturang insidente para nga malaman kung ano ang naging pagkukulang. Ruth? Yung binanggit mo kanina, no, na sinabi ng local PNP dyan na ito nga nalunod at nagresponde naman agad yung lifeguard. Parang yung dating ba walang foul play o talagang aksidente lang talaga? At yung National PNP ay pumasok na rin ba sa investigasyon? Yung about sa foul play, kumbaga dinisregard ito ng PNP Aurora. Sinabi nga nila ay directly wala daw foul play na nangyari dito sa naturang insidente at itinuturing lamang nila itong isang drowning incident. Kumbaga aksidente raw ang nangyari kaya nasawi itong dalawang basketballista doon sa Dipoculaw Aurora. Sa ngayon, nakatutok yung pinaka-regional office, no, mula sa provincial to regional na nag-iimbestiga at nag-handle nga ng insidente. Ruth. Okay, yan po ang Express Report ni Mon Gualvez mula sa Quezon City. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.